Alright, mayang buntag sa tanan! Ay, salamat sa Ginoo. Hindi naman siya nagta-time check, no? Ang time check brought to you by... Wala na, hindi na importante time check. Ang importante, magbigay tayo ng papuri sa Ginoo. Amen? Magpasalamat tayo. Amen? Well, guys, mayong buntag at Merry, 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 Merry Christmas sa tanan. Merry Christmas. Anong ibig sabihin ng Merry Christmas? Christ Mass. Ano yung ibig sabihin ng Christ Mass? Kayo nung birthday na sinaselebrate na natin? Si Jesus. So, ibig sabihin na Merry, happy. Mary is like excited na yung itong celebration patungkol sa Ginoo is talaga grabe yung pinaka-sacrifice na gihatag ng Ginoo sa atin is Jesus Christ. At ito yung panahon natin sa kada taon na i-celebrate na natin yung pinaka-birthday niya. At dahil 22 ngayon, wala tayong service sa 25, ito na ang pinaka-service natin para kay Jesus. Amen? Yung pinaka-parang celebration. So, mag-enjoy tayo, mag-aawit tayo, maglukso tayo, magsayaw tayo. Enjoy natin yung presensya ng Ginoo. Amen? So, pwede ba tayo tumayo? At mag-aawit lang tayo ng one song. Habang inawitan natin to, mag-hello kayo sa bawat isa, magyakapan, mag-aphiran, magsampalan, wag lang kusog. At mag-hello, good morning tayo muna sa bawat isa. Amen? At ito lang ang kinakanta ko na Christmas song. So bahala kayo. Walang ibang Christmas song na aawitin kundi ito lang. Amen? No, it's not there. Here we go. 1, 2, 3. Kabisado naman lahat. Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Prospero ay felicidad! One more time, please! Feliz Navidad! Pa, pa, pa! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Prospero ay felicidad! I wanna wish you a Merry I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my... Ibalik natin sa una! Feliz Navidad, pa, pa, pa. Feliz Navidad, prospero ay felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas.
the only Christmas song na makakarinig nyo sa akin. Hallelujah. Amen. Well, samahan mo lang ako. Let's pray. Hallelujah. In the name of Jesus, Lord God, sa iyo kami lalapit karon, Lord. God, ikaw ang sinaselebrate na namin karon buntag, Ginoo. Ikaw ang Diyos ng tanan, ikaw ang Diyos ng luluwas, ikaw ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng pangingailangan ng mga anak mong Ginoo. Lord, ikaw ang mas-celebrate na namin ngayon. Sa madaling salita, Panginoon, happy birthday. Pero Lord God, it's more. It's more, Lord. Sa birthday mo, ikaw pa ang ihahatag na ng gifts sa amin, Ginoo. And through your birth, Lord God, na naghahatag ka ng eternal life, Lord, salvation, kaluwasan. At Lord, ito yung reason kung bakit kami nagsasamba. Ito yung reason kung bakit kami nagsasama-sama din, Panginoon. Ito yung reason kung bakit kami sayaw, lukso, at nagtataas na ng mga kamot, Panginoon. Lord God, gusto namin makita, Panginoon, ang iyong presensya na yun. Gusto namin maranasan, Lord, ang kapangyarihan mo ni mo, Ginoo. At Lord, gusto namin, Lord, makita, Panginoon, na may mga buhay, Panginoon, na magbago. Dahil sa kabutihan mo, Ginoo. Dahil sa kabutihan mo, Ginoo. Hallelujah, Lord. Kausapin mo kami, Lord. Purihin ka sa way katapusan. Purihin ka sa way katapusan. Salamat, Lord God. Salamat, Lord God. Samahan mo kami, Panginoon. Binabalik namin sa iyo ang tanan. Hallelujah. In Jesus' name. Amen and amen. Amen. So, real fast, guys, na baka napansin nyo, may mga ibang mukha na nandito. Marami, actually. So, una, just i-introduce ko lang. You guys already know, Mr. Andy, Bethany, and si Zoe. Nagtabang naman sila sa pagtayo ng church nito. Ang pangalan ni Andy ay nandyan lang sa mga poste na yan. So, salamat. Nandito sila hanggang 3. At nakita naman na nandito rin si Mr. Juncy Restaro. So, mag-good morning naman kayo kay Juncy. At yung lahat-lahat pa ng mga hindi naman first-timers, nandito rin si Junelle Kutin. So, good to see you. Medyo amoy Malaysia yung grupo na yan. Gikan Malaysia. At ibang-ibang mga visitors, mga ibang mga first time, long time no see kay ate. Guys, welcome home dito sa Touch of Grace. Di man importante ang pangalan ng church, kundi importante maitaas natin yung ngalan ng Ginoo. Amen? So please, bago pa kayo malis mamaya, bago pa kayo umuwi, mag-hello muna kayo sa lahat na nandito. Mag-hello kayo sa bawat isa and say, Merry Christmas. Merry Christmas. So, magbabasa lang po tayo ng somo at ituloy natin ang service natin. Amay buntag mga igsoon. Let's open our Bible in the books of Psalm 67. Ang awit alang sa maestro sa mga mag-aawit. Gamita ang mga instrumento nga adunay mga kuwertas. O Dios, kaloy o panalangini kami. Ipakita ka namo ang imong kaayo aron mahibaluan sa tanang mga kanasuran sa kalibutan ang imong pamaagi o kaluwasan. Hinaot nga dayigon ka sa tanang mga katawhan, O Dios. Hinaot nga magmaya o mag-awit sa kalipay ang tanang katawhan sa kalibutan tungod kay matarong ang imong paghukom kanila o gigiyahan mo sila. Hinaot nga dayigon ka sa tanang mga katawhan, O Dios. Hinaot nga muhatag og abot ang yuta. Hinaot nga panalanginan kita sa atong Dios. O hinaot nga ang tanang mga tao sa tibuok kalibutan mutahod kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Wow. Come on, let everybody in the whole world praise the Lord. Amen? Hallelujah, guys. Sabi sa Bible, come into His courts with thanksgiving in your heart. So tulad ng ginawa natin last week, kung merong puot, merong asar, merong galit, kung ano man meron tayo na against somebody else, i-release muna natin kay Lord. Say, Lord, sa'yo na. Sa'yo na, Panginoon, and get ready to worship the Lord in spirit and in truth. Amen? Hallelujah. Well, let's praise the Lord. Nahulog sa pagdali, kanimo at imo na. Nahulog sa pagsimulan.
wandering into the house, finding a place to hide these things. Jesus is back above. And I try with all my might. I'm slowly drifting, oh Jesus, up back above. Just when I
ito hindi napaparusahan. Ito ay para sa ginawang Ikson. Hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Because He picked me up, He turned me around, He placed my feet on the solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free, I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Palakpakan natin ang ginawang Ikson. Amen. Guys, the Bible says you can't come to God without being thankful. It says, paglapit niyo sa akin, be thankful with a grateful heart. With a grateful heart, guys, kung ikaw ang luwas ng Ginoo, dapat talaga overflowing kayo ng thankfulness kay Lord. Amen? Hallelujah. No, Friday night, pinag-usapan namin about the gift. Kung ano man yung gihatag ni Lord sa atin. And guys, this gift was free. So dapat lang talaga, we have to freely worship the Lord. Amen? Freely worship the Lord. Enjoy His presence. Enjoy His presence. Hallelujah, Jesus. Enjoy the presence of the Lord. There's freedom in the name of Jesus. Amen? Sing as the Spirit. And as the Spirit was moving over the water, Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us. And as the Spirit was moving over the water, Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us, Jesus. Oh, come rest on us, oh God. Oh, we want more of you. Oh, sing that one more time. As the Spirit, and as the Spirit was moving over the water, the Spirit come move over us, Jesus. Come rest on us, oh Lord. Come rest on us. And as the Spirit was moving over your water, Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us. Sing, come down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you're with me. Calm down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me. I know you will feel me. One more time, as the Spirit was moving, and as the Spirit was moving over the water, Spirit, come move over us, Jesus. Come
all we want. You're all we want. Holy Spirit. And Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. yes, you are. Come You're on. all we Holy Spirit, sing it again. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. Yes, you are. You're all Come on, one more time. Holy Spirit. and Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. Yes, you are, Jesus. You're all we One more time. Sing it. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want, Jesus. You're all we want, Jesus. Oh, you're all we want, Lord God. You're all we want, Jesus. You're all we want, Jesus. Oh, now I sing, shake up the ground. I said, shake up the ground of all my religion, break down the walls of all my religion. Your way is better, and your way is better. Shake up the ground. Shake up the ground of all my religion, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. Here is where I lay it down. Every lie and every lie. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down. Every lie and every lie. This is my surrender. Here is where. Here is where I lay it down. Every burden, every vow. This is my surrender. This is one more time. Here is where. Here is where I lay it down. Every lie and every vow. This is my surrender. 'Cause I will make, oh, and I will make room for you. Do whatever you want to do whatever you want to. I will make room. Yes, I will make room for you. To do whatever you want to do whatever you want. Lord, come and do whatever you want to. And sing, here's where I lay it down, Jesus. And here is where I lay it down. Every burden, every vow. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down. Every lie and every doubt. This is my surrender. This is my surrender. Jesus, oh, this is my surrender. Yes, yes, I will make room. Yes, I will make room for you to do whatever you want to. Do whatever you want to. One more time. And I will make room for you, oh Jesus, to do whatever you want to do whatever you want. Ulitin lang natin yan. I will make room. Yes, I will make room for you. Lord God, Jesus, come down. To do whatever you want to
whatever you want to. So shake up the ground. I said, shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. One more time, shake up the ground. Shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. One last time, shake up the ground. Shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. 'Cause your way is better. Your way is better. Di mo ang tanang pagtalis. Di mo ang tanang dulo. Ang puro-puro sa himaya. O kadungkanan, tanim mo ang tanan. Di mo ang tanang pagkain. Di mo ang tanang tulo. Ang puro-puro sa himaya. O kadungkanan, tanim mo ang tanan. Di mo ang tanan. Di mo ang tanang pagkain. Di mo ang tanang dulo. Ang puro-puro sa himaya. O kadungkanan, tanim mo ang tanan. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang, ang unawa sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang, ang unawa sa among pagsimba. One more time, O Diyos, ikaw lang, O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang, ang unawa sa among pagsimba. One more time, O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang, ang unawa sa among pagsimba. One last time, imo ang tanan. Imo ang tanang pagkain. Imo ang tanang dulo. Ang puro-puro sa himaya. O kadungkanan, kanimo ang tanan. One last time, imo ang tanan. Imo ang tanang pagkain, O God. Imo ang tanang dulo. Ang puro-puro sa himaya. O kadungkanan, kanimo ang tanan. Hallelujah, Jesus. Come on, palagpakan natin ang Ginoong mga ison. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Guys, bago kayo umupo, tumingin sa left and right and sabihin mo, imo ang tanan. Hallelujah. Everything is to you, O Lord God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
You may be seated. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise Jesus. Amen. Mga bata, pwede na kayo mapunta sa classroom ninyo. Oh, Jesus. Hallelujah, Jesus. Praise you, Jesus. Amen. Mabuti ba ang Diyos, mga ison? Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen po ba? Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. It's a good day to be with Jesus. Amen? Maayo ba ang Diyos? Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Well, guys, dako kaayo ang ating opportunity na umaga. Bago pa tayo dumiretso sa Word of God na makarinig na ng story about sa mga kaigsoon natin from different places. So this morning, bago pa tayo magwali, ibibigyan ko lang ng konting panahon, konting oras si Brother Andy na mag-share lang about sa ginagawa nila, about sa update sa mga kids nila, at kung meron siyang gustong ihatag na ng pampa-encourage sa inyo, pabigyan natin. Amen? Okay lang sa inyo? Amen. Magsasalita siya sa Malaysian. Okay lang sa inyo? Masasaktan ninyo? Hindi. May Tagalog naman siya at halos tanan naman kayo nakakasaktan na ng English din. Amen? Amen. So Andy, please come and share for a moment. Give us an update. And you could do, Mama, I can translate. You could do your little Tagalog and a little English. They'll understand. Oh my gosh. Presensya na kasi hindi mo marunong Tagalog. Just learning still. Pero pwede na. Joke lang. It's good to be back. It's here in Bohol. I can't believe it's been so long. So thank you for having us again. Ulit. Just maraming salamat sa Panginoon for all the safety getting here and having the provision to be here. It's nice that we serve a God who has a cattle on 1,000 hill. So we're just very blessed by that. Just give you a quick update sa mga pamilya po, what we're doing, how we're doing. As you know, I have 3 kids. May talong anak, pero dito isa lang. So maybe a bit confused. What happened? I didn't sell them, hindi bebenta. They're not for sale. But I will say that my eldest, Gabby, she just got married last October. So my oldest is now married, kasal. So I'm so excited for her. She has a wonderful husband named Michael. Michael's a great, strong name. Where's Michael? Great, strong name, brother. So we're hoping that she'll continue to help that she'll continue to grow in her relationship with Jesus alongside Michael. So you can be praying for Gabby as she is now a newlywed. And if you've ever been married, you know that the first year isn't real. Diba? Kasi parang fantasy. It's like your honeymoon phase, we call it. So pray that they settle in well. And then my other child that's not here is my son, sa gitna. Pangalan niyang Eli. You guys remember Eli? Yeah, he looks a lot like me, they say. And I always say, poor son. I say, oh, no, he's gonna be beautiful, but not like me. So, we just found out a few days ago he's in America right now, ngayon sa America, sa USA. And we just found out he is now engaged to be married. So, grabe, dalawan. So, you're next. Excited mo. She's like, yeah! No, hopefully she'll take her time. But that's our family. We're doing really well. Praise God for His provision. Praise God for wonderful young men and women who have come into our kids' lives
to be married. Both of the new members of our family, see Michael and now Maya, are followers of Jesus. They love Jesus more than anything. So we're so blessed. You know, you hear some horror story. You hear stories that are so bad about families that come together, and it's messy. Diba? It's all this issue and that issue. But with our families, praise God, we just don't know what to say. We can't thank God enough. Seriously, we cannot praise God enough. Purihin ng Diyos for just a wonderful family. Just a couple of ministry updates to give you. I wear many hats. As you know, I work with an organization based out of Singapore. We do mobilization for missionaries. So we've mobilized 12 new units as of last year. So now we have over 50 plus missionaries serving overseas among unreached people groups. Praise God. At the end of this year, so this is my last month, I am phasing out of that. And I'll be working mostly with tribals reaching tribals. So many of you know I work with a tribal group called the Bukulo tribe. Sa Norte, in Nueva Vizcaya, in the Sierra Madre Mountains. They used to be headhunters. Pero hindi na yun. They're okay now. You can trust them. So if you want to come visit, please visit. Please come see us. You can keep your head. We won't take it. You can have your head. Aubrey's coming. Good. So we're doing really well. Papito, I don't know if you remember him. He was the big typhoon, yung Papito. Grabe naman. He hit our plantation, our tribe direct. So praise God, nobody was injured. No houses were lost, but they lost a lot of their rice fields, their crops, kamote, you name it, it's gone. So now they're replanting. So we spent 2 weeks ago, Sa Norte, working with them. We brought some food, we brought some money, we brought some supplies. So please be praying for them, that they would do really well with the rebuilding process. The coffee, yung kape doon, is actually okay. Walang problema. Konti lang yung that's destroyed. So praise God that He salvaged the coffee, because that's their livelihood now. That's how they make their money. Kasi walang pera doon. Tribuhin. So they're poor. Poor people. They have no jobs. So farming and coffee is very important. So praise God for that. My wife is still teaching. She's still teaching at Faith Academy, the missionary school. Doing really well, and then of course our daughter and our son are at Faith Academy as well. So we're very blessed. I'm always amazed at how good God is. And I'll close and I'll share a verse with you. I wanted to read it in Visayas, but I would if it was one verse I would read it in Visayas, but since it's multiple, I'll only do English. Minta mga, boleh cakap bahasa Melayu di sini? Ada orang? Tak ada. They just visit there. Oh, visiting. I thought okay. Because I speak Malay, so I had to do it in Malay, but never mind. Bahasa Malaysia boleh. Tapi bahasa Tagalog, mahirap. Visayas, sobrang hirap. Sobrang hirap, sorry. It's so confused. This is what happens when you learn multiple languages just a little bit. Konti lang, it's just confusing. Alright, so Psalm 113 says, "Who is like the Lord our God? Praise the Lord. Praise, O servants of the Lord. Praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, from this time forth and forevermore. From the rising of the sun to its setting, the name of the Lord is to be praised. The Lord is high above all nations, and His glory above the heavens. Who is like the Lord our God, who is seated on high, who looks far down on the heavens and the earth? He raises the poor from the dust and lifts the needy from the ash heap, to make them sit with princes of His people. He gives the barren woman a home, making her the joyous mother of children. Praise the Lord." I like this line, verse 7. He raises the poor from the dust and lifts the needy from the ash heap. And not only does He raise them from the ash heap, not only does He raise them from being so low, He actually makes them to sit with princes. And we know who the Prince of Peace is. Uriah has mentioned Him the other day, Friday night. Who is the Prince of Peace? Who gives all peace? It's Jesus. And so you in your sin, you were dead in your transgressions. You had no hope, no way, no life. You were poor. You were poor. You were spiritually poor. You had nothing to offer God. We had nothing to offer God. We came with zero. And He takes the poor, He takes the needy spiritual people, and He gives them the opportunity to sit with the very creator of the universe, the Prince
and the King of the universe. And I think that is an incredible, incredible gift that we keep talking about. And it's only because of Jesus. Without Jesus, none of this exists, none of this happens, none of this is possible. For an Americano to come all the way to Bohol and work ministry in the Philippines and in Malaysia, for all of you who are working in the communities you work in, nothing happens that is good without God, without Jesus. You think you do good? You do not. Only God is good, right? Jesus says, why do you call me good teacher? Why do you call me good teacher? Only God is good. So the disciples knew, the Pharisees knew that Jesus was God, and that's the game changer. So think about these verses this week as you celebrate Christmas. We were poor, we were needy, we were low. And now we get the opportunity because of Christ, because of his birth, because of his death, because of his resurrection, to sit next to the King. Hallelujah. Praise God. That's a story that is like none other out there. We don't need anybody else. We don't need anything else. You leave your house every morning, all you need to take with you is Jesus. Amen. Not your wallet, not money, because that's going to burn. Not your car, not your motorcycle, because that's going to burn. Not your passport, unfortunately, but that'll burn. It all burns. The only thing you need to have with you when you leave your house is Jesus. So continue to celebrate Jesus this morning. Continue to celebrate him this week. Thank you guys very much. Maraming salamat sa inyo. Amen. Guys, 4 years ang nakalipas since last time nagbisita sila. 4 years. So, big deal na nakabalik sila. At announcement lang, nandito sila hanggang 3. Tapos sa 26, darating si Pastor Rob, si Mom Chris, si Pastor June, si Ate Sally, yung kanilang dalawang anak, si Rina, si Jeriah, yung kapatid ko si Sarah, yung asawa niya si David, at yung dalawang anak nila si Makaya and Levi, and Ninang Edna. So, everyone's like, hey, Edna! So, itong next na week na to guys, magiging busy. So, enjoy. Walang weekly ministry, walang Wednesday night, walang Friday night. At mag-enjoy kayo sa mga family ninyo. Mag-celebrate na ng birth of Christ. Importante yung pagkain, importante yung family time, pero ang pinaka-importante is si Jesus. Amen? Amen. So, hallelujah. Thank you, Andy. So good to have you guys here. And everybody else, mga hindi long time no see. So, hallelujah. Well, meron akong short na Christmas message na gusto i-share sa inyo, and I promise it will be different than the typical Christmas message. Oh, nice shirt. Wow. Nice. Thank you for wearing your shirt. And si Pastor Edwin lang, si Shane, tsaka ako lang nagsuot na ng bagong damit. So, hallelujah. Well, like I said, ito ay medyo different na Christmas message. Medyo different. But, promise, at the end, it's gonna come back to kung sino man si Kristo, okay? So, hallelujah. Let's do this message real fast. Lord God, kailangan kita, Panginoon God. Pasukan mo ako ng banal na Espiritu mo, Ginoo. Lord, gawin mo akong lingkod mo. Ikaw na mag-translate, Panginoon. Ikaw na mag-interpret, Lord. At God, gusto ko talaga magpaggamit sa iyo. God, salamat sa iyong pulong. Lord, at salamat naman, Lord, sa wisdom at yung knowledge mo, Panginoon. Gamitin mo po ako. Buksan mo yung mga, ablin mo yung mga kasing-kasing at kahuna-huna ng mga tao diri, Panginoon, para matanggap, masabtan, Lord, at ma-enjoy nila yung mensahe patungkol sa iyo. In Jesus' name, hallelujah. Amen and amen. Amen. Well, ako ay nakastock po sa Lumang Tipan. Pero dahil kasi ito ay Christmas season, gusto ko naman din na may konting Christmas mensahe. So, magpapakita po ako, may international church na tayo mga Ikson, may mga nagta-translate po from Bisaya to English. Siyempre naman gusto ko ng Christmas message, pero gusto ko rin mag-share na ng mensahe na gikan sa Old Testament about sa kabutihan na ng Diyos. Okay, so I promise it's gonna come back to Christ, and it's gonna be about the Christmas message, pero daanan muna natin yung kabutihan ni Lord sa Lumang Tipan. So kung may title po ang mensahe, minsan lang naman may title, ito po yung title: The Lord's Forgiveness, Redemption, and Hope of Glory. Forgiveness, redemption, hope of glory. Now, it's a wide range,
But I promise in those 3 small points, papag-usapan natin about the forgiveness, the redemption, and the hope of glory. So, kung gusto niyo sumunod, ang context natin ay magigikan sa 2 Chronica 33 hanggang sa 34. Now, hindi ko po babasahin ang talan dahil po sa oras natin, alam ko naman ang mga tao ayaw umabot dito ng alas 3, alas 2:30 lang. At so, for the sake of time, hindi ko babasahin ang tanan, pero ipa-paraphrase ko na lang yung story. Pero para lang sa mga notes ninyo, pwede po kayo sumunod. So ito yung una. It's about the Lord's forgiveness. Pero we have to give. Bakit pa kailangan mag-forgive? Si God. Dahil kasi hindi tayo ay perfect. Amen? Sino ba dito ay perfect? Lahat pa tayo nagkakasala? Amen. So, this story guys is medyo mahirap pakinggan. Ito po ay patungkol sa isang hari sa Israel. At pag may time kayo, basahin nyo na lang yung buong chapter ng 33 at magagulat na lang kayo. Now, I'm just gonna give you the highlights, the bad highlights about this verse, this story. So, may isang king, ang pangalan niya si Manasa. Ito si Manasa, hindi siya sumunod sa nauna sa kanya si Haring David. Na alam niyo natin, sino yung unang hari ng Israel? Sino? Anong alpledo niya, Margie? Saul. Si Saul. Sorry, Margie. Ay, yun. Saul. At sino yung pangalawa? Okay. At sino yung pangatlo? Sino yung number 33? Joke lang. So guys, alam niyo natin, Saul, David, Solomon, and then after Solomon ay may mga pagewang-gewang na mga hari na hindi sumusunod sa Panginoon. Alam niyo natin yan, amen? So na yun, umabot na po kay Manasa. Hindi ko alam kung ilang generations na pa after na ng David. Pero sabi na dito si Manasa ay hindi po sumunod sa Panginoon Diyos. At sabi daw sa sobrang gulo, grabe. Kung babasahin ninyo, sinabi daw dito, he did detestable things. Sa verse 2, sabi daw, masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa mga kasuklam-suklam na gawain ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa pamagitan ng mga Israelita. Tapos kung babasahin niyo po, sabi daw, grabe, nagpatayo siya ng mga lugar na kung saan magsamba sa mga Diyos-Diyosan. At hindi lang po sa mga Diyos-Diyosan, kundi sa mga Diyosan ng mga sexual na mga pinagalingan. Sabi daw, nagsasamba siya sa mga stars, nagsasamba siya sa araw. At sabi daw, sa verse 6, grabe, inahandog niya sa pamagitan ng apoy ang kanyang mga anak sa lambak na ng Ben Hinnom. Ginawa rin niya ang mga ginagawa ng mga nanguhuhula at magkukulam. At nagtatanong siya sa mga espiritualista na makikipag-usap sa kaluluwa ng mga patay. Napakasama ng ginawa niya at napakagalit ang Panginoon. So sa chapter 33 ng pangalawang Chronica yung storya. Okay, so guys, this is a king sacrificing his children para sa mga Diyos-Diyosan. Sabi daw, nagsasamba siya sa mga between. Nagsasamba siya sa mga sexual na mga Diyos-Diyosan. At hinahandog niya sa apoy ang kanyang mga anak. Now, sino dito makakaisip ng nagustuhan ni Lord yun? Anybody? Does it sound fun? Hey Dad, what are we gonna do today? Oh, I'm gonna barbecue you. Grabe, no? I mean, it's a serious offense. It's just like abortion. You're killing the Lord's children. So, long story to make short, naggalit ang Panginoon. And it says that when you read through, God tried to talk to them. Nagpadala si God ng
mga propeta, nagpadala si God ng mga tao para ipa-warningan sila. Pero ayaw makinig si Manesa. At ang nangyari, yung hari ng Babylonia, biglang dumating at sabi daw, naglagay daw ng hook sa ilong niya. At hinila siya at yung mga ibang tao doon sa Babylon. Ano yung kalabaw? Ginawang kalabaw yung hari ng Israel. Now, real fast side note, guys, sa panahon ni David at ni Solomon, ano yung pinakamagandang, pinakaayos, pinakamalakas na ng bansa sa buong mundo sa panahon na yun? Starts with letter I. Israel. Why? Because God was with them. Now, nakasulat dito na kung sabi yung promise ba ni God, kung pabasahin niyo, it said, if you stay with me, the Lord, I will put a king on the throne every generation. Ang lahi ni David palagi makaupo sa trono ko. Pero you have to follow me. Well, nahook yung ilong, dinala sa Babylon, at sabi daw, habang na nandun siya sa prison, sa dungeon, sa Babylon, nagpaisip daw siya, Lord, nagpaisip daw siya, ano kaya, lapit ako kay Diyos. So lumapit siya sa Diyos. So here's the first part I want to explain about forgiveness. This guy sacrificed his kids to the fire. He led the whole country away from the Lord. Ang tanan ng mga tao sumunod sa ginagawa niya. Nagpahandog din sila ng mga anak nila sa mga Diyos-Diyosan. Tinapon sa apoy. Now, I think tayong tanan, we would agree na, that guy does not need to be saved. Hindi na kailangan kaligtasin yung tao na yan, masama na yan. Agree? Kasi yan yung isip natin, grabe yung ginawa, hindi na rin dapat iligtas yan. Pero sabi daw dito, yung tumawag siya sa Ginoo, kung babasahin yung istorya, yung tumawag siya sa Ginoo, babasahin sa verse 12, sabi daw sa kanyang paghihirap, baba siya at nagmakaawa sa Panginoon yung kanang Diyos, na Diyos din ang kanyang mga ninuno, at nang nanalangin siya, pinagingan siya ng Panginoon, naawa ang Panginoon sa kanyang mga pagmamakaawa, kaya pinagbalik siya ng Panginoon sa Jerusalem at sa kaharian niya, at nagpatanto ni Manese na ang Panginoon ang Diyos. So sabi daw mula noon, binago niya yung Jerusalem, tinanggal niya yung mga Diyos-Diyosan, tinanggal yung mga asexual na mga Diyos-Diyosan, pinalinis niya at yung mga tao ay sumunod sa Kanya. At pinag-bless siya ng Panginoon. So yung una guys, ito yung gusto ko i-point out, yung forgiveness. He called upon the Lord and the Lord forgave. Okay, after forgiveness, may pangalawang part na sabi daw redemption. Now, marami pa tayong babasahin ng mga istorya about dito, pero yung itong forgiveness, pag umabot tayo sa forgiveness, sabi daw, kung ikaw ay magpahambol, sabi daw, ililigtas ka ng Panginoon. He will redeem you. Yung word na redeem means to bring back, to save. Redemption. Grabe, the word redemption is isa sa pinaka-importanting word para sa mga lives natin. Because we have been redeemed by Christ. For those who call upon the name of the Lord will be saved. Now, here's the next story, real fast. I just want to dagdag. Kung itutuloy mo po, after Manasa yung anak niya, si Amon naman naghamon ng mga evil spirits again. There's like maybe 4 verses. At siya ay hindi sumunod sa Diyos.
Pero yung anak naman ni Amon, Josiah. And Josiah, guys, he was like the garbage man. He took all the garbage and threw it away. He cleaned the whole city, the whole country. Tinanggal niya lahat ng mga gamit ng mga pang-Diyos-Diyosan sa pagsamba sa mga bituin, sa mga araw, at pinabalik niya ang lahat ng godly stuff sa Jerusalem. At sabi niya, bakit ba hindi natin aayusin yung templo? One of the points na gusto ko i-point out sa inyo, mga ikson, I wrote it down here. I wrote this down. I said, forgiveness leads to redemption. Ang forgiveness, papunta talaga ng redemption. Tapos, reading the Word leads to confession. Sa pagbasa ng pulong sa Ginoo, it leads us to confession. Ano yung kailangan i-confess? Siyempre, yung mga kasalanan natin. Na ito yung part ni Josiah na gusto kong i-share sa inyo. So Josiah said, ayusin natin yung templo. So he got the guys, they had a box of money, collections to fix. And habang naglilinis sila ng templo, all of a sudden, may nakuha daw silang libro. Pero hindi nila alam kung ano yung libro na yun. This is, para sa akin mga ikson, this story is really trippy. It's really medyo na-weirdan ako. Because Josiah and Manasseh, they came back to God, pero never once nakasulat about sa batas ng Ginoo or libro na ng batas. Sa pugikan yung libro ng mga batas. Starts with letter M. Moses. So the letter of the law of the letter was Moses, but kay Manasseh wala naman nakabanggit. Si Josiah wala naman binanggit. Tapos habang naglilinis sila ng templo, biglang meron sila nakuha ng libro at sabi na, hindi naman alam kung ano to, hindi naman mababasa. Tapos may binigyan daw ng libro at nabasa, sabi, ito pala yung batas ng Diyos. Sabi daw, yung nalaman na ito yung batas ng Diyos, pinatakbo kay Josiah. So yung istorya, kung tutuloy natin yung istorya mga ikson, sabi daw, they're purifying the temple, they found this book, they went to Josiah, and they said, read it. What is this book? Ano tong book na to? Ibig sabihin mga ikson, ang mga Israelita, nakalimutan na nila yung salita ng Diyos. Nobody knew there was a book. How far do we have to go to forget the Word of God? Mga ikson, just for a second, tingnan natin yung history na ng bansa natin. Tingnan natin yung history ng Amerika karon. Na mga lalaki ay babae, ang mga babae nagiging lalaki, ang mga bata pinapatay, ang mga bata ginagawa mga hayop na kung gusto niya magiging aso, pwede na daw magiging aso yung bata. Napakalayo na sa batas ng Ginoo, napakalayo na sa salita ng Diyos. Kaya ba natin iintindihin yun? The world is upside down and inside out and ang gulo. We've come a long way from the Word of God. So medyo parehas po yung people have forgot. Like I met somebody recently na wala silang kaalam-alam about the Bible. As in, didn't even know, ano yung Bible? As in, ganun, like, hello? Gusto ko sana sabihin, 2024 na, pero naunahan pa ako 2024. Hindi na uso mga books. Puro Kindle o mga cellphone ba? I'm thinking, the longer we get away, the more dapat we would know about God. Amen? Nalala ba natin yung kwento ko sa inyo na habang tumatagal yung kinabuhi mo sa Ginoo, dapat nagiging mas mainit na mas mainit na mas mainit para sa Ginoo. Amen? Hindi yung parang nakilala mo si Lord, amen, amen. Tapos, everyday, palayo na palayo. Baliktad, di ba? Hindi po pwede na mawala yung ligaya ng isang Kristiyano habang tumatagal. The more you know God, the more excited you should get to be na makikilala mo siya face to face. Walang oras na yun, walang panahon na yun na dapat ang mga anak ng Panginoon ay nagiging malungkot habang
tumatagal yung relationship nila sa Ginoo. So ito si Josiah, pinuntahan siya, dinala yung Word of God. Pagbukas na ng Word of God, may binasa about sa galit ng Panginoon sa mga tao na hindi sumusunod sa Kanya. At ano yung ginawa ni Josiah? Sabi daw, pinunit yung damit niya, nagtapon na ng abot, nag-iyak, oh Lord, ano ba yung nagawa namin? Tapos sabi niya, kailangan natin maghanap ng propeta. Alamin natin kung ano yung gusto ni Lord na gawin natin. Guys, this is the forgiveness. They got rid of everything bad. Tapos na yun, nakita kung ano yung sinabi ng pulong sa Ginoo. At ngayon, nagtanong pa sila, ano pa yung kailangan namin gawin para matuwa ulit ang Panginoon. So the Word brings confession. And confession leads to, Lord, I need you. And upon forgiveness leads to redemption. So the long story short, dito kay Josiah, the people purified themselves. They cleaned the whole place. They had the biggest Passover celebration sa ilang taon. Now they cleaned the temple. They cleaned the people. And then the people that came, they were purifying themselves. And they wanted to be pure before the Lord. And all it was, na nakita nila yung pulong sa Ginoo, na nakatago. So the word that brought confession, grabe. Confession leads to, the word leads to confession and knowledge of how to live holy lives. So meron akong gustong i-share na yun. Palapit na tayo sa Christmas message about redemption. Pero this story about grabe yung ginawa ni Manasseh, tapos nagpa-humble, na-redeem siya ng Panginoon, tapos si Josiah, na-confess nila lahat ng mga sins na nagawa nila, at pinag-bless nila. Kung babasahin mo po yung buong chapter ng 34, grabe. It said, everybody pledged themselves dito sa 32 mga ngikson, sa verse 32 na ng 34. Now, start natin sa 31. Sabi daw, pagkatapos na nagbasa ng pulong sa Ginoo, sabi daw, pagkatapos tumayo si Hosea sa tabi na ng haligi ng madalas na tayuan ng hari at gumawa siya ng kasunduan sa presensya ng Panginoon na susunduin niya ang Panginoon sa pamagitan ng ipagtupad ang kanyang mga utos, katuruan at tuntunin ng buong puso't kaluluwa. Nangako siyang tuparin niya ang mga ipinapatupad na ng kasunduan ng Diyos nang nakasulat sa aklat, 32. At sinabi rin niya sa mga mamayan ng Jerusalem at Benjamin na mangako sila na tutuparin nila ang kasunduan ng Diyos. Walang hiya. Nagpupunan ng pawis. Asa na ito? I'm sorry, I sweat and it went away. Ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Tapos, Benjamin ng Diyos. Kaya sinunod nila ang kautusan ng Diyos at ang Diyos ng kanilang mga ninuno. 33. Pagkatapos, ipinaalis ni Jose ang lahat ng suklam ng mga Diyos-Diyosan ng buong lupain ng Israel at pinaglingkod ang mga tao sa Panginoon ng kanilang Diyos. Habang buhay siya ay sumunod sa Panginoon na ng Diyos ang kanilang mga ninuno. So they served the Lord. They feared the Lord. They were redeemed. Now, I want to take this story. Gusto ko dalhin yung story nito through to redemption para sa inyo. So kung pwede tayo ay pumasok na ngayon sa Efesos 1. This is where it gets really good. This is where we hear na tayo ay pinili tayo ng Diyos. Dito nakasulat na ng kayo ang mga mamanyana ng Diyos. Kayo ang magmamana sa kahari ng Diyos. Kayo, tayo ay pinag-redeem. So babasahin lang natin yung verse 7. Tapos lilipat po tayo sa isa pang verse. Tapos babalikan po natin yung iba. So sabi na dito sa verse 7, in Him we have redemption through the blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches
of God's grace. Sa Tagalog, sabi daw, sa pamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo. Nang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan tayo ng karunungan at pag-unawa. Guys, minsan sa translation ay nawawala yung punto. So sabi daw sa English, dahil sa dugo ni Kristo, tayo ay binigyan ng redemption. Tayo ay binigyan ng panibagong buhay. Dahil sa dugo ni Kristo. Without the shedding of blood, kung wala yung dugo ni Kristo, wala naman talagang redemption para sa atin. So, yung punto dito is, the blood of Christ gave me new life. Tapos, being redeemed takes us from being a normal person to being the heirs of the throne of God. So itong pag-redeem sa atin, sabi daw, kayo na yon ay mga anak na ng Diyos, kayo ang mama niyan, kayo ang magmamana sa kaharian ng Diyos. Now, babalikan po natin yung Ephesians, pero kung okay lang sa inyo, lipat natin sa Colossus 1. Because we are heirs of Christ's throne, the idea na ililigtas tayo ng Panginoon, ito po yung pag-asa natin. Napapag-usapan natin po yung pinakalas na hope of glory. Pero dito po sa Colossus 1, basahin lang po natin dito sa verse 9 hanggang 14. Sabi daw, kaya na nga, hallelujah. Mula ang mabalitaan namin na tungkol sa inyo, patuloy na namin kayong pinagpalaranginan. Hinihiling namin sa Diyos na bigyan nawa kayo ng karunungan at pag-unawang mula sa banal na Espiritu para lubusan ninyong malaban ang kalooban niya. Verse 10, makita po tayo paminaw. Sa ganon, makakapagmuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon sa lahat ng bagay at makikita na lumalago kayo sa mabuting gawa at sa pagkakikilala sa Diyos. Naway palakasin niya kayo sa pamagitan ng dakila niyang kapangyarihan para makatanggal at makapagtiis kayo sa lahat ng bagay na may kagalakan. Oh, Jesus. At makapagpapasalamat din kayo sa Ama. Ginawa niya kayong karapat-dapat na makakapagbahagi sa mananahin ng mga binabalal niya at ang manang nasa kinaroroonan ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadaliman at inilipat tayo sa kaharian ng minamahal niyang anak. At sa pamagitan ng kanyang anak, tinubos niya tayo. Ang ibig sabihin ay pinatawad ang ating mga kasalanan. Nasa English, mga igsoon, it says that you were redeemed for a reason. You were saved for a reason. You were brought to life for a reason. It's not just dahil lang gusto ni Lord na mabigyan ng buhay, mabigyan ng buhay. Sabi daw, pinuhay kayo para sa isang occasion, isang meaning, isang reason na mamuhay kayo ng karapat-dapat sa calling ni Lord sa buhay ninyo. Now guys, kung hindi mo pa alam yung calling ninyo, kulang po yung oras nyo sa salita ng Diyos. Nasabtan ba natin yan? Kasi ang calling ng bawat isa is nakasulat po dyan sa likod na ng church natin. Ang calling ng kada isa, Matthew 28. Go and make disciples. Bringing them to Jesus. Not bringing them to Touch of Grace Fellowship or kung saan tayo nagsisimba or to the name of the pastor or to the name of the pari or to the name of the religion. Making disciples of Jesus Christ. He raised you, He redeemed you para worthy yung buhay ninyo. To bear fruit in every good work. Oh, Jesus. That you'd have great endurance and patient. Guys, may kwento sa akin nung last time about being patient. Sino ba dito may mga hinihingi kay Lord?
If nobody said anything, I'm like, yeah, mga sinungaling ka mo. Lahat naman kayo ay may hinihiling sa Panginoon. And it says, be patient. Ano ibig sabihin ng patience? Waiting, waiting. I saw this, may nag-post ito, na-share ko na to, pero sabi daw, while waiting. Ano po yung trabaho ng mga waiter? To serve. So it said the post said, if you're waiting for the Lord, waiting on the Lord, do what waiters do. They serve. But God, oh Lord, serve. And sa faithfulness niyo sa pagsaserve, sinasabi ko sa inyo, darating ang Diyos. So balik na natin dito. Sabi niya to bear fruit. It says He's rescued you from darkness. Who is thankful na binigyan kayo ng kaligtasan? Who is thankful na wala na kayo sa kadiliman? Amen? You've been brought into the light now. This last point, so we talked about the forgiveness, tapos talked about the redemption. Kung okay lang sa inyo, balikan natin po ang Ephesians 1. I just want to read a couple more verses dito sa Ephesians 1. It's just too good to not go back to. So I want to real fast. I'm just going to read this whole thing through. Sa verse 3 mga igsoon, sabi daw, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon, Hesus Kristo. Dahil sa pagkikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalong spiritual mula sa langit. Bago pa man niya lilikha ng mundo, pinili na niya tayo para magiging banal at walang kapintasan sa paningin niya. Dahil sa pag-ibig niya, noon una pa ay tinalaga niya tayo para magiging mga anak niya sa pamagitan ni Hesus Kristo. Amen. Ayon rin ito sa kanyang layunin at kalooban. Purihin natin ang Diyos dahil sa kamangha niyang biyaya at binigyan sa atin sa pamagitan ng kanyang minamahal na anak. Sa pamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo ng ibig sabihin ay pinatawad tayo sa mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang ipinakaloob sa atin ng Diyos. Binigyan tayo ng karunungan at pag-unawa para manawa natin ang kanyang lihim na plano na nais niyang matupad sa pamagitan ni Kristo. Pagdating ng tinakdang panahon at ang plano niya ay pag-isahin ang lahat ng nasa langit at nasa lupa at ipasailalim sa kapangyarihan ni Kristo. Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay yon sa plano niyang at kalooban. At ayon sa plano niyang noon pang una, pinili niya kami para magiging Kanya sa pamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. Ginawa niya ito para kaming mga nanunang sumampalataya kay Kristo ay magpabigay puri sa Kanya. Kayo man ay nakabiling na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan, amen, ang magandang balita kung paano kayo maliligtas. Sa pagsampalataya ninyo sa Kanya, ibinigay niya ang banal na Espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda ng pagmamahari na niya kayo. At ang banal na Espiritu ang katibayan na magtatanggap natin mula sa Diyos ang pangako niya sa atin bilang mga anak niya hanggang sa magtatanggap natin ang lubos ng kaligtasan. At dahil dito, come on guys, papurihin natin siya. This whole segment right here is about your redemption. It's about you being saved, redeemed, brought back to life, and going towards glory. Ano po yung glory? Ano po yung katapusan ng buhay na ng isang Kristiyano? They said that you will be in God's glory, yung karangalan ng Diyos. Yung karangalan ng Diyos, you are heirs. So we have hope dahil sa sinabi ng Panginoon, we chose you. God and Jesus. Amen? Mag-iisa naman sila eh. They chose us, even though we were sinners, even though meron tayong kadumihan ng mga isip, mga ganong gawa,
Pinili po tayo. Nailigtas tayo. Redeemed us from our sins. And He gave us hope. And now, dito sa katapusan po na ng Colossians, sa verse 15, dito tayo magtatapos about sa pinaka-hope natin mga igsoon. Balikan po natin ang Colossians 1 at tatapusin lang natin po dito sa 15 hanggang katapusan. Guys, hayaan natin na talagang masulod ni sa kasing-kasing natin. Ito yung matatanggap ninyo mula kay Kristo. Dito natin maibabalik sa Christmas story. Ito po yung gift na ibibigay sa atin ng Panginoong Hesus. Ito po yung regalo na mula sa Diyos, bumaba na ng lupa, binugbog, pinatay, namatay, muling nabuhay, at bumalik sa Ama, at iniwan yung banal na Espiritu, at pakinggan natin to. Sabi daw dito sa 15, si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos. At siya ang may kapangyarihan sa lahat ng lilikha. Sapagkat sa pamagitan niya ay para sa Kanya, lilikha ang lahat na nasa langit at nasa mundo. At nakikita pati rin ang di nakikita. Katulad ng mga spiritual na nagahari at nagmamahala, mga spiritual na mamuno at may kapangyarihan, bago pa man likha ng anuman bagay, naroon na si Kristo. Guys, this is ebidensya na si Kristo ay kasama ng Panginoong Diyos mula sa umpisaan pa lang. Sabi na, wala nangyayari na hindi nakikita ni Kristo. Si Kristo ang ulo, 18. Si Kristo ang ulo ng iglesia ng kanyang katawan. Siya ang pinagmulaan ito at unang nabuhay sa mga patay para magiging pinakadakila siya sa lahat sapagkat minabuti ng Diyos na ang pagka-Diyos niya at manahan ng lubos kaya kay Kristo. At sa pamagitan ni Kristo, ipagkakasundo sa Kanya ang lahat ng likha sa langit at sa mundo. Ginawa niya ito sa pamagitan ng dugo ni Kristo sa cross. Noong una ay malayo kayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa kasamaan ng iyong pag-iisip ng mga gawa. 22. Pero ngayon, ibinalik niya kayo sa kanyang sarili sa pamagitan ng kamatayan ng katawang tao ni Kristo. Kaya minahaharap na kayo sa kanya na banal, malinis at walang kapintasan. Pero kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa pananampalataya at huwag kayong mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita ng narinig ninyo. Ang magandang balita na ito ay ipinaghayag sa buong mundo at akong si Pablo ay naging lingkod nito. Na guys, ito yung last na 4 verses. Ang paghihirap ni Pablo, sabi daw, masaya ako sa mga naranasan kong paghihirap ng katawan ko para sa inyo. Dahil dito, napupunan ko ang kulang sa mga paghihirap ni Kristo para sa iglesia ng kanyang katawan. Itinalaga ako ng Diyos na magiging tagapaglingkod ng iglesia para lubusan ipahayag ang mensahe niya sa inyo na mga hindi Hudyo. Ito ang lihim niyang plano na hindi ihayag noon sa unang mga panahon at mga sa iyong lahi. Pero ngayon ay inahayag na sa atin ng mga pinabanal niya. Nais ng Diyos na ihayag sa atin ang dakila at mga niyang plano para sa lahat ng tao. At ito ang lihim ng plano. Si Kristo ay sumasa inyo at ito ang basihan ng pag-asa ninyo na iyong makakamtan ang napakabuting kalagayan sa hinaharap. Kaya ipinapangaral namin si Kristo sa lahat ng tao. Pinapalalahanan at tinuturuan namin ang bawat isa ayon sa karunungan ibinigay sa amin ng Diyos. Sa ganon, mahaharap namin ang bawat isa sa Diyos ng ganap sa pakikipag-isa nila kay Kristo. At para matutupad nito, nagpapakahirap ako sa pamagitan ng kapangyarihan ni Kristo at ipapalakas sa atin. Sabi daw, dahil sa ginawa ni Kristo, dahil sa pagiging faithful, sabi daw tayo, He is, Christ in you, is the hope of glory. The hope of glory. Now guys,
The reason why I read the whole thing is kasi gusto ko makita ninyo yung lahat ng kwento ni Paul all the way sa punto na this and this and this and this dahil sa ginawa ni Kristo, ito yung mabibigay sa inyo. And he said, Christ in you. Sino ba dito natuturing Kristiyano? Sino ba dito na nasasabi na si Kristo ay kasama ko? It says, Christ in you is the hope of glory. Without the birth of Christ, though, there's no Christ. Without the death of Christ, there's no salvation. Without the coming back to life, there's no salvation. But he said, the Christ in you, the Christ in you, this is the hope of glory. Christ is the hope. Siya yung perfect gift. The baby that became a king and a savior and then the hope for all nations. Ito yung pinaka-meaning ng mensahe is about the Jesus story, the birthing story, the Christmas story, is it all started Genesis 1. Amen? All the way from generation to generation, the prophecy after prophecy, the prophecy that we talked about last week. And then, you being the hope of glory, Christ in you, what was last week? Pinag-usapan natin yung ebidensya. Kayo mismo ang ebidensya ng Panginoong Diyos. So yung ebidensya ba ninyo ay maayo? Is it pointing to Christ? If you are the evidence of Christ here in the world, are we pointing to God? Oh man. Christ in you, the hope of glory. Guys, maybe not for you. For me, this is convicting to the core. Thinking na yung karangalan ng Panginoon ay napasa sa akin at magkaroon ako ng pag-asa dahil sa ginawa ni Kristo. Is my life giving glory to God? Is your life? I'm not questioning, okay? I'm giving you a parang thought process. Is your life giving glory? Kasi if you tanggap Kristo, you know? You tanggap Kristo, you know? Muito sinilosyo. If you tanggap Kristo, and there's no evidence of it, paano masasabi na Christ is in you, the hope of glory? Kung mismo yung pag-asa ni Kristo ay nasa sayo, pero walang nangyayari sa buhay mo, paano masasabi ng iba? At paano masasabi ni Lord na kayo ang aking pag-asa sa mundo na yun? So like I said, it's a different Christmas message. But it comes back to the birth of Christ. Without the birth of Christ, wala tayong istorya niya. He had to start a baby to become a king. He had to become a king to become a savior. Had to die on a cross. And then he said, I've given you my hope. I've given you my glory. I've given you my strength. It said yung unang nabasa natin sa Ephesians, I've given you everything you need, spiritual-wise. So when someone says, may pagkakulang ako spiritual, hello, sabi sa Biblia, ihatag na namo ni Lord ang tanan ng kailangan mo. Who's the number one enemy? Yeah. Christ paid it all. Naging kompleto ang tanan para magkaroon tayo ng hope of glory and we can be the evidence for God in the world. Amen? So, karong Christmas season, guys, please, different message for sure. Hindi typical Christian message na si Jesus nasa manger, blah, blah, blah. Importante yan, pero this is the evidence that the hope of glory is in you. Kailangan natin i-share sa mga ibang tao. Amen? If you call yourself a Christian, a follower of God, and you fear the Lord, let His life shine through you na kayo magiging ebidensya niya.
Amen? Hallelujah. Amen. Nasabtan natin? Enjoy ba? Or boring? Aha. Hallelujah. Ito ay para makibigay ng encouragement, para makibigay na ng idea. Christ in you, the hope of glory. That's like, Jesus, ikaw ang tanan. We sang it earlier. Imo ang tanan, pagtahi. If it's all about Him, dapat talaga may share natin sa ibang tao. Amen? So, hallelujah. Wow. Wala pang mga 11 ng mga iso. Aha. Kayo ha? Late na nga tayo nag-start. Late na tayo nag-start. Always complaining, ha? So, hallelujah. Straight news. Patuhin ko kayo. Oh. There's hope. So, hallelujah. Well, guys, we're going to pray. We're going to go into offering. And, God, guys, please, huwag na lang natin panginggan ng mga wali. Huwag na lang natin panginggan lang. Ha? Kasi kung panginggan lang, hanggang doon lang. Amen? Alam ko, nasabtan natin yan. Kundi, practice natin. Amen? Lalo pa yung mga wali ni Pastor Edwin minsan, grabe. One sentence lang, magpapaisip kayo ng And kung hanggang isip lang at walang action, what use? Sayang, useless lang. We have to go forward. Closer to Christ. Daily walk with Jesus. So hallelujah. Christ in you, the hope of glory. Forgiven, redeemed, and hope of glory. Oh, Jesus. You can't have one without the other. Kailangan talaga. We have to confess, be forgiven, be redeemed, saved, and then Christ is in you. Oh, Jesus. Hallelujah. Well, let's pray. Oh, Lord God. Sa tinod lang talaga, Ginoo. Napaka-insimple naman, Panginoon, na mabasa yung pulong, Ginoo, na dili kami matatamaan. Lord, tulad na nangyari kay Haring Josiah, Ginoo, na yung nakuha nila yung salita mo, Lord, grabe, sa pag-open pa lang, sa pagbasa pa lang, grabe, na-convict siya at pinaharap niya sa buong country, Lord, na dapat manumbalik sila sa iyo. Lord, let us this morning, Panginoon, sa pag-marinig ng iyong pulong, Ginoo, na kung ma-convict din sa mga kinabuhi namin, Lord, na mabalikan namin yung pinaka-pure na relationship, mabalikan namin yung pinaka-maayong relationship sa iyo, Panginoon, para maipaasa namin, Panginoon, ang pag-asa mo sa mga tao na nangingailangan ng pag-asa, lalo pa sa season na ng Christmas, Panginoon. Praise you, Lord Jesus. God, please, ablihin mo yung mga kasing-kasing namin, Ginoo. Ablihin mo yung mga kahunan namin, Panginoon, na dili man ito patungkol sa pagtanggap na ng regalo, at hindi naman ito yung panahon na patungkol lang sa pagkaon o sa family time, Panginoon, kundi, Panginoon, ikaw ang number one reason, Lord. Ikaw ang sinaselebrate namin, Lord, at maraming tao dyan sa labas na wala silang kaalam-alam about sa panahon na yun. So please, Lord God, Christ in us, Lord, yung hope of glory na may share namin, Panginoon, sa mga tao na nangingailangan na ng hope, Lord. Please, Lord God. Soften our hearts, Lord God. Buksan mo yung mga mata namin, Panginoon, para makita namin, Panginoon, at maitabi na namin yung mga oras namin para makatabang kami sa mga tao na nangingailangan na ng tulong, Panginoon. Praise you, Lord Jesus. Yes, Lord God. That you be praised, Lord, in this season, Lord God. That you be praised. Prepare mo yung mga hearts namin, Lord, para sa paghatag na ng offering namin sa iyo, Lord. Bless you, Lord Jesus. We praise you, Lord God. God, ito ay para sa iyo. Lord, wala kaming kaya. Wala kaming reason, ibang reason kung bakit kami nagparito, Panginoon, kundi, Lord, you and only you. Oh, Jesus. Yes, Lord God. Receive, Lord, our
our gifts, Lord. Receive our offerings to you, Lord God. Help us to be more faithful to your word, Lord Jesus. Hallelujah. In Jesus' name. Yes, Lord. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Well, amen. Who's ready to give? Praise you, Jesus. Amen. Hallelujah. Well, let's give to the Lord. Praise you, Jesus. Sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm blessed but not crushed, persecuted, not offended, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond the thirst for his promise to endure, and his joy is gonna be my strength. Though your sorrow may last for the night, your joy comes in the morning. I'm trading my sorrows, I'm trading my pain. I'm laying it down for the joy of the Lord. Oh, I'm trading my sin, I'm trading my pain. I'm laying it down for the joy of the Lord. Come on, let's be faithful. We sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Oh, Christ in me, the hope and glory, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Singing, yes, yes, Lord, amen. Hallelujah. Woo. Hallelujah. Hallelujah. Kung ang iyong tanan sa pagpanindog, magkamura. Hallelujah. Father God, kami na po salamat kanimo Ginoo sa maayo God. Lord, salamat Ginoo sa tanan nga imong hatag sa tagusa kanamo Ginoo. Lord, sumala sa imong ingon sa imong pulong Ginoo. Ikaw Ginoo magapanalangin sa mga kasing-kasing nga mga lipayon nga nagahatag. Lord, salamat kay Ginoo sa imong saad Ginoo na ikaw Ginoo magabalik sa pilo-pilo nga panalangin Ginoo. Ngadto sa imong mga anak Ginoo na nagmalipayon nga nagahatag diha kanimo o Dios. Lord, salamat Ginoo nga ikaw o God ang tag-iya sa tanan Ginoo. Ikaw ang tinubdan sa tanan Ginoo Lord God. Walay amo Ginoo, amo lang kining giuli diha kanimo Ginoo. O Lord, salamat kay Ginoo imo o God nga panalanginan ang matag-usa kanamo Ginoo Lord Jesus o God. Lord, ikaw na side Ginoo sa among mga source of income Ginoo. Ikaw Lord, nakita nining tanan Ginoo. O Lord, salamat kay Ginoo sa kusog sa kanunay nga magihatag kanamo nga ikaw kanunay nagaprovide sa tanan mga paghinanglan. Ikaw Lord, pinagtagpo nining tanan Ginoo. Salamat tungod kay ikaw ang Dios ang tag-iya sa tanan Ginoo. Even sa mga kinabuhi Lord, imo ang tanan Ginoo. So Lord, ining kabuntagon kanimo lamang ang tanang pasidumog pasalamat tungod kay angayan kanining tanan God.
In Jesus' name we pray. Amen. 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 Quick announcements real fast, guys. Walang services this week. Walang service sa Friday sa Matabaw. Pero siyempre naman, may service next Sunday. And pagkatapos na ng service, mga leaders, kailangan ko kayo for 5 minutes. Mga leaders lang. Meron tayong quick meeting, 5 minutes. At after that, we will see you guys next Sunday. May youth daw dito, alas 3 sa church. At we will see you guys back next Sunday. Sa mga men's, wala muna men's karong week, guys. Lahat ng ministry na yung week ay i-postpone lang muna para may mga time. Tapos, guys, sa 28, ito ay announcement din. Sa 28, sa mga family of Touch of Grace, magkakaroon po ng basketball tournament sa Calapis, sa Bintig, covered court. At naka-appeal po ang Touch of Grace Warriors. Nakalista yung mga iba kahit wala pang alam. So, sa 28, ito ay Sabado. So, Sabado, is this next Saturday? Wow, next Saturday. So, makakontakt naman yung mga guys na kasali. Mayroon tayo mga uniform sa bahay na gihatag ni Papa Spade na gagamitin na natin yan para uniform ba. At ang importante dito ay siyempre naman itaas ang ngalan ng Ginoo, amen? So, ipapost sa mga men's yung mga information, pero sa una, start dito ng 1 p.m. pero ngayon, inatras nila ng 8:30 a.m. So, palamang kami, hindi kami aabot na ng first game ninyo. So, dapat talaga manalo kayo kasi ito ay knockout na tournament. May 6 ka team na dapat talaga manalo kayo. Tayo daw ay second game sa Saturday, siguro mga alas 10 yun. So, habol kami. Pero, kausapin kayo ni Pastor Edwin sa mga appeal. Okay? And sa mga gusto sumama, syempre gagawa tayo ng paraan kung sinong gusto sumama para sumuporta sa tournament. One day lang naman yung tournament. It's just Saturday lang. So, yan po. Tapos, sa mga gusto lang magsabi ng happy birthday, guys, pwede kayo mag-happy birthday kay Ate Max. Kahapon ang birthday niya. At kay Zoe, kahapon din ang birthday niya. At kung gusto nyo bumati kay Bro Tite, bukas ata birthday niya. So, pwede kayo mag-happy birthday kay Bro Tite. Okay? Is there any other December birthdays? Si Angelo sa 27. 27. So, pwede rin happy birthday rin kay Angelo. So, okay guys. So, yan yung announcements natin. Please, wag na tayo magiging selfish sa Christmas season. Let's be the hope of glory sa mga tao sa gawas. Amen? So, kung kailangan nyo ng prayer, Pastor Edwin and I are here. Bro Inan's here. We'll pray for you guys. If you need any prayer for healing or kahit ano, nandito naman kami. Tayo ay magka-close. At leaders, please, manatili lang kayo for 5 minutes. Siguro dito lang muna sa harap para mag-usap tayo saglit, mga leaders. You know who you are. So, hallelujah. Let's close. Hallelujah. Once again, Merry Christmas, guys. Celebrate Christ this season. So, Lord Jesus, God, kami ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Praise you, Lord Jesus. God, salamat sa iyong pulong, Lord. God, salamat sa presensya mo, Lord God. Salamat sa worship mo, Panginoon. Lord, salamat sa kapangyarihan mo, Ginoo, na pinagbagsak mo dito, Panginoon. Salamat sa ibalang Espiritu, Lord, na nagbibigay ng kusog sa amin, Ginoo. Ikaw ang among kalipay, Lord. Ikaw ang aking manluluwas, Lord God. At God, gusto ko i-share kahit kanina willing na makinig, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Yes, Lord God. God, ingatan mo, Lord, ang kada usap, Panginoon, sa itong darating na week, Lord God. Lord, gamitin mo sila sa mga tanong ng mga pamilyang relationships nila, Lord, na makita ng mga tao na wala pang Diyos, na ikaw talaga ang Diyos. Please, Lord God, let your love overflow, Lord, sa kada usap para matamaan yung mga families na yung Christmas, Panginoon. Salamat, Lord God. Tinataas ko sa iyo si darling, Lord God. Sa lakad niya, Panginoon, sa pamilya niya, Panginoon, Lord, gamitin mo siya, Panginoon. Na dili siya madadala ng kwento ng iba, hindi siya makikinig sa kwento ng iba, kundi, Panginoon, sa iyo lang siya lalapit, Panginoon. Protektahan mo mula tiil, Panginoon, hanggang ulo, Panginoon, na dili siya makaroon ng sakit, Panginoon, dili siya matisod, Panginoon, kundi, Panginoon,
Mag-walk siya ng blessed, Lord, dahil ikaw nagpo-protect sa kanya, Panginoon. Dalhin mo, Lord, siya sa mga area na gusto mong sandalin. Pero Lord, please, ikaw ang sa kanyang bibig. Ikaw ang sa kanyang kahuna-huna, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang magpakita, Lord, sa lahat ng mga relationship ng darling, Panginoon. Salamat, Lord God. Hallelujah, Lord God. God, salamat, Panginoon. Ikaw ay mabuti, ikaw ang maayo, Lord. At salamat sa tanan ng mga plano mo para sa mga kinabuhi namin, Panginoon. Protektahan mo kami na yung week, Lord God. Let us be a light in the darkness. We praise you, Lord God. Binabalik namin sa iyo ang tanan. In Jesus' name, all God's people said, Amen.